Alis na tayo mga kababayan sa Legazpi Boulevard. Punta tayo sa Albay District po. Tingnan natin doon kung kumusta mga kababayan yung Albay District. So ikot tayo. Yun ang Mayon Volcano mga kababayan. Yung mga bata lumalabas na rin. Kabaan po ito ng Legazpi City Boulevard, Barangay Lamba. Papasok tayo sa Barangay Puro. Yan ang I Love Puro, Legazpi City. May mga namamasyal na rin. Pag maayos ang panahon po, paggabi, punong-puno ito ng punong-puno ng tao, mga sasakyan, naglalakad po. Yan. Dito kami naglalakad palagi para mag-exercise. Brisk walking as advised by doctor. May doktor. Yan. Napakaganda ng Legazpi City, parang paraiso po. Pag napasyal po kayo dito mga kababayan, pasyal kayo dito sa Boulevard kasi napakagandang pasyalan po ito, lalo paggabi. Maraming nagtitinda ng pagkain po dito paggabi, kung ano-ano pa, mga souvenirs, marami nagtitinda dito. At saka may market dito din. Priskong-prisko yung mga isda dito. Galing mismo sa dagat. Mga prutas, available, mga gulay. Diba? Ayan yung Legazpi. Legazpi. Dito madalas magpa-picture. Kasi kitang-kita yung Mayon Volcano dyan. Background. Mga turista, pag pumunta rito, nagpapapicture dyan para alam na napasyal sila ng Legazpi. Ito yung People's Park. Diba? Ang ganda po ng Legazpi City. People's Park. Sa unahan, Sawangan Park. Yun, doon banda. Malapit sa malapit sa Sleeping Lion. Dito yung People's Park. So sunod-sunod yung park dito. Talagang pasyalan. Dinisign ito para sa mga turista. Diba? Mga kababayan, ayos. Kainan dito, mga restaurant, inuman. Yan o. Along Legazpi City Boulevard. Hindi kayo magugutom dito. Kailangan lang may pera kayong pambili ng pagkain. Masaya, tahimik dito mga kababayan sa Legazpi City. Yan o. Inaayos nila yung mga fishnet nila mga kababayan para makapagsimula uli ng hanap buhay. Diba? Masisipag yung tao dito. Pag masipag ka lang, hindi ka magugutom. Importante ang sipag. Para hindi asa ng asa sa gobyerno sa ayuda. Malapit na tayo sa Sawangan Park. Kita ninyo? Yan yung Sleeping Lion. Para kasing natutulog na leon. Yeah, yung taludtod ng bundok parang may natutulog na leon, kaya Sleeping Lion yung tawag yan, yung pangalan yan, Sleeping Lion. Ito yung Peace Port. Nandito bagsakan ng mga isda galing sa Sorsogon, sa Masbate, priskong-prisko. Peace Port siya. Ito yung napakagandang Sawangan Park.
Ang daming ilaw niya, napakaliwanag. May nag-landslide pala doon, oh. Landslide, tingnan natin. Pasok tayo dito sa Sawangan Park para makita natin yung nag-landslide sa Taludtod, parang doon sa may parting ulo ng ano. Ayan ang Peaceport, oh. Napakaganda dito, mga kababayan. Yun, oh. May landslide doon, oh. Diba? Anyway. Dali. Tingnan natin, mga kababayan, yung landslide doon, oh. Pero baka hindi man bago yata yung landslide. O, diba? Napakaganda ng paligid ko. Mailaw yan paggabi. Yan, oh. Ayan, oh. Napakaganda. Legazpi City. Yan, city engineering itong blow. Legazpi City Fire Station. Tapos itong bundok na to, ito yung Sleeping Lion. May nag-landslide doon sa portion na to. Tapos ito Sawangan Park. Wala pang tao. Lahat nasa paglilinis siguro ng kanilang mga bahay. Landslide prone to. Pero dito wala man landslide dyan. May mga kahoy na. Dati wala. Gogon lang yan. Tapos medyo may tumubo ng mga kahoy. Kaya maganda para maiwasan yung landslide. Pero bato siya. So tingnan natin doon sa unahan yung landslide, mga kababayan. Diyan, oh. Diyan parte yung landslide. Silipin natin. Ito dagat na to. May hagdan dyan, oh. Pwede kang umakyat dyan, mga kababayan. So, siging linis nila. Dito, tingnan natin. Tigil muna tayo dito. Lilinis sila. Ayan yung ano, ng landslide. Pero wala man bago. Wala man bago po. Konti lang naman. Ang tawag dyan sa amin, Akgo. Nag-landslide dyan, oh. Konti lang naman. Ito siya, oh. Para makita ninyo. Yan yung nag-landslide. Konti lang naman po. Hindi man bago siya. Kasi may mga kuha na siya. May mga halaman na nga. Last time siguro nag-landslide dyan. Yan, oh. Dito marami ditong ano, development. Inaayos ito. Tapos meantime may mga nagtitinda ritong pagkain. Yan po. So punta muna tayo sa Albay District, mga kababayan. Alabas na tayo ng Legazpi City Boulevard papuntang Albay District. Yan ang Mayon Volcano po. Nagtatakpan ng ano, tatakpan na ang ulap. Pero maayos na. Lumabas na yung araw, mga kababayan. So makakapagpatuyo tayo ng mga sinampay, mga damit na nabasa. Nakakapaglaban na po tayo. Yan. Konting linis na lang ng kalsada. Okay na to. Yan yung Embarcadero de Legazpi. Yan, oh. Tapos may tindahan ng Pure Gold. Ang may-ari nito, mga kababayan, sabi ko sa inyo, pero sabi divested na. Kasi, pero siguro baka bumalik ulit. Si Saldi ko po, dating congressman, ako Bicol, pag-aari niya to, Embarcadero de Legazpi. Yan, o. Embarcadero. Yan. Naglilinis din sila.
Embarcadero de Legazpi. Malaki po to. Parang mall din to talaga. Kaya lang hindi na masyadong maraming nagtitinda rito. Parang nalugi po yung mga mall dito. Ngayon pinagpaparinta na lang sa mga government offices tulad ng DAR. May mga nagre-renta pa rin dito. Malapit dito sa pier. Ito yung pier ng Legazpi po. Yan. Nung dati napakaganda dito at maraming tao. Kaya lang yung mga tao talaga pag bago, matao. Pag tumagal na po, ayun, nawawala na lang. Lipat sa mga sikat na mall. Tulad ng Ayala Malls, SM. Ito yung pier ng Legazpi. Punta na tayo sa sentro. Yan, Albay District tayo mga kababayan. Punta tayo ng Albay District, Legazpi City, at para matingnan natin kung kumusta, malinis na rin tulad dito sa sentro. Pero tingin ko, kasi doon sa Albay District, nandun mismo yung City Hall at Provincial Capital. Siguradong inuna na din doon yung paglilinis para balik sa sa normal na buhay. Although ngayong Lunes po dineclare ng ating Pangulo holiday, walang pasok kasi siyempre tinamaan pa lang ng bagyo. At nabasa ko kanina sa balita, 1 year yung dineclare na state of calamity sa buong Pilipinas kasi sunod-sunod yung tumamang calamity. Lindol, Bagyo, yung Tino sa Cebu, at ngayon yung Uwan. Lindol sa Cebu, sa Davao Oriental, di ba? Ito yung Trilon, Pinaglabanan Monument, Battle of Legazpi. Dito yung pinaglabanan monument. Pinag-defend ng mga bayaning Pilipino ang lungsod ng Legazpi sa mga mananakop, kaya Battle of Legazpi. Yan LCC, Dunkin. Sentro mismo ito ng Legazpi. Umiikot lang tayo papuntang Albay District mga kababayan. So may mga bukas na po, balik sa normal. May mga bangkong bukas na rin ngayong Monday, kahit dineclare na walang pasok ng ating Pangulo. Bukas may pasok na. Binago yata yung naging order ng ating Pangulo. Dati Monday hanggang Tuesday. Ngayon siguro naisip din na sayang naman ang araw kung i-declare hanggang Tuesday, di ba? Rizal Street papuntang Albay District mga kababayan, papuntang Maynila at papuntang Sorsogon. Sorsogon papunta doon, Pasilangan papunta. Pero pa north papuntang Maynila, papuntang Naga, papuntang Maynila. Galing na tayo kanina rito. Yan, sinusuyod natin ang Rizal Street, Legazpi City papuntang Albay District mga kababayan, para ipakita sa inyo sa buong mundo kung kumusta na ang paligid natin dito sa Legazpi at Albay after tumama yung bagyong Uwan. Bukas na rin yung pagawaan ng sasakyan. Calibration Motor Service Mitsubishi, bukas na rin yata. Wala pang pasok ngayon Eskwelahan, Kabangan Elementary School. Diyan bukas na Honda. Yan, medyo madumi pang konti yung kalsada, pero marami nang lumalabas mga kababayan.
Iglesia ni Cristo. Yan. Sana naman tumigil na yung Iglesia ni Cristo sa kakarali. Tumulong na lang po Bangko Sentral ng Pilipinas. Tumulong sa ating gobyerno, hindi yung politika yung iniisip sa gitna ng mga calamities. Manalangin na lang sana, magtulong-tulong at manalangin na sana matapos yung taon wala nang pumasok pa na mga calamities, mga masasamang panahon, lindol tumama sa atin. Hindi yung ang objective po mga kababayan, politika at iluklok si Sara Duterte. Diba? Hintayin na lang ninyo yung eleksyon sa 2028 kung manalo si Sara. Diba? Ganon dapat mga kababayan. Hindi pa ba kayo natuto? Galit na yung ating Panginoon sa sobrang pamumulitika, imbis na magtulong-tulong para sa kakaunlad ng bayan. Sabi nga natin, inuulit natin palagi yung sinasabi sa Bible. Kung naniniwala kayo sa Bible, dapat pasakop kayo sa governing authorities. Sabi sa Romans, let every soul be subject unto higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained by God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. Napakalinaw po. Ayan o, Albay District na po tayo, mga kababayan. Nakita ninyo yung nasa gitna po, tinutumbok natin, may cross doon o, bell tower ng Albay Cathedral. Diyan kami kinasal ni Mrs. nung panahon 1990. Ito yung Unitap, bago tong Unitap. Yan, Jollibee. So papunta yan tayo sa Albay District. Malinis na rin po at nagsisipagbukas na rin yung mga establishments, mga kababayan, no? O diba? Maganda. Yung bangko yata nagbukas na rin, Vitro Bank. Wala man masyadong nasira sa mga power lines, mga poste ng kuryente. Yung Divine Word College of Legazpi. Ito yung Jollibee, bagong Jollibee Albayo. Jollibee, Biggs Diner. Ayun o, mga kababayan, nakita ninyo Cathedral. Ito yung Divine Word College of Legazpi. Dali, go. Ito yung Albay Capitol Park, Albay Capitol, mga kababayan. Albay Capitol. Capitol Annex, Albay Capitol Annex. Malinis na din po. Ito yung park, Piñaranda Park. Yun ang City Hall, oh. Dito muna tayo para mag-video-video. Yan ang Capitol, Albay Capitol. Yan ang City Hall. Malinis na po. Mabilis yung paglinis, mga kababayan. Yun ang Albay Cathedral. O dito yung Albay Operation Center. Laging nandyan po yung mga disaster officials para mag-advise sa mga tao na mag-safety sila. Diba? Yun, maayos na po. Baba muna tayo para mag-video-video. Diba? Hindi nyo mang-inasal. Hindi nang kumain dito. Yan ang Albay Capitol. Ito sinara muna kasi, di ba, doon nasira yung yung stage, yung bubong ng stage, at may nadisgrasya a month ago. Sabi paggagawa ng bago. Hindi pa ito na ito-turn over, mga kababayan, sa provincial government. 95 million yata itong rehabilitation ng Piñaranda Park. Sinara muna.
Ayan, habang inaayos yung problema. So normal na po yung activity ng mga tao dito, mga kababayan. Ayos na ayos. That ends yung ating short video, mga kababayan. Dante Maravillas po. Bye-bye. God bless. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-ikot-ikot muna tayo. Pinapaayos ko rin itong aking isang sasakyan, yung crosswind namin, yung lumang sasakyan namin. Medyo nasira yung wiper, kaya pinapaayos ko muna rito. So ito po yung lugar ng Kalayaan Park. Imelda Park ito dati. Yan po, Imelda Park. Pinagawa ng dating First Lady Imelda Romualdez Marcos nung panahon ng dating Pangulong Apo Lakay. Ayan o. May mga nagkatanggal na mga sanga ng kahoy dito po. So yung mga tao nasa paglilinis na po, clearing operation sila sa mga barangay. Medyo makulimlim pa mga kababayan dito. Pero ang sabi ng aming dating gobernador at dating Congressman Joey Sarte Salceda, ang magandang balita, as usual, zero casualty kami rito kasi strictly observed talaga po mga kababayan yung tinatawag naming preemptive evacuation na ina-adapt na rin sa buong Pilipinas. Kaya lang siyempre sa lawak ng ating bansa at may mga taong medyo matitigas ang ulo, ayon, hindi pa rin maiwasan na may madisgrasya. Pero dito sa amin po wala, zero casualty po. So, magandang balita para sa mga albayano. And I think baka sa buong Bicol region zero casualty din. Hindi natin alam kasi yung Catanduanes, mamaya siguro i-update ko kayo kung sana walang nadisgrasya din dito kasi sa Catanduanes. Kasi yung Catanduanes, yun ang unang tinamaan po dito sa Bicol region ng bagyong Super Typhoon 1. So dito sa amin, nagsisipaglabasan na po yung tao. Kanya-kanyang linis sa paligid muna. Kami din, gano'n ang aming ginagawa. That's the usual, mga kababayan. Kailangan tulong-tulong. Una sa ating mga bahay muna. Then siyempre sa barangay. Ito sa barangay po. Ayan yung mekaniko ko. Ayan. Ayusin muna yung wiper po kasi nasira dahil sa bagyo. Yan yung ating paligid dito. Malawak itong Imelda Park, mga kababayan. Mabutit hindi naman ubos yung mga dahon. Hindi naman kasi masyadong malakas dito. Typhoon signal number 3 ang Legazpi City, but the rest of Albay typhoon signal number 4. Medyo maula pa po. Ayan, natanggal kasi po yung spring sa wiper. Tulungan ko na lang. Tulungan ko maghila. Sayang naman. Natanggal lang yung spring ng wiper. So, paalis na tayo. Hindi man naayos. Bakal na bili na lang ako ng bago na wiper. Ang hirap pala ibalik yung spring. Napakatigas. So, ito po mga kababayan, medyo hindi naman masyadong marami yung natanggal na mga dahon ng kahoy. So ibig sabihin hindi man masyado talaga malakas yung hangin dito sa amin. At naglilinis na rin yung mga tao sa paligid. Ayan po. Balik muna ako doon sa gym namin kasi nagpapalinis din kami, mga kababayan, ng gym, para ready agad sa mga gym goers. So importante yung negosyo natin, mga kababayan, maasikaso natin agad, diba? Yun ang dapat na mindset. Trabaho agad, mga kababayan. Lahat naglilinis, yung mga tao sa paligid. Marami din yung sasakyan. Yan na, lilinis sila.
makikita ninyo, ito yung railway. May mga humingi ng points. Malinis na po. Malinis agad. Malapit na ako sa gym namin po. Dito lang yung gym namin, Colossal Fitness Gym. Ayan sa taas ng ng Security Bank Building. Ayan. Ito po yung paligid ng Colossal Fitness Gym. Ayan. Ito yung mga kawayan. Medyo natumba po yung mga kawayan. Wala pa, hindi pa nalinis dito. Maglilinis pa lang. So tingnan natin sa sa taas mga kababayan. Ayan. Taas muna tayo. Ito yung exit kasi fire exit ito. Dito muna yung bukas. Maaga pa kasi. Naglilinis pa. Dito muna tayo dadaan sa fire exit. Mga kababayan, nasa 10th floor kami. Pagtaas pa lang dito talagang ma-exercise ka na. So ito, maayos naman yung gym namin, Colossal Fitness Gym. Nalinis na agad. Wala pang tao siyempre. Lahat naglilinis pa. Medyo nabasa dito ng konti. Kaya pina-electric fan na ng anak ko. Yan. Para matuyo yung tubig ulan na pumasok po. Ayan. Third room yun na pinasok natin kanina. Ito yung pangalawa. Malinis na. 3 rooms ito na malalaki. Mga kababayan, isa ito sa pinakamalaking gym dito sa amin, sa Legazpi. Yung Colossal Fitness Gym. Kaya nga Colossal yung tawag. Ito yung first room namin. Yan. So, patuloy kaming naglilinis muna. Yung basa man lang po. Kunting basa man lang. Afterwards, bukas na kami po, mga kababayan, sa mga gym goers. Dito man lang sa part na to. Bintana kasi, medyo pinasok ng konting ulan. Ayan, nagsusupervise mismo yung aking napakasipag at napakagandang asawa. Hoy! Sinusupervise niya yung paglinis. Ayan yung kasulok-sulokan. So, konti man lang po yung nabasa dito sa amin. Ayos! So yun, mga kababayan. Yung mga gym goers po, pwede na kayong pumunta dito po, malinis na. Diba? Siyempre, after na maglinis din kayo sa inyong mga bahay. Yan, kami, automatic agad yung paglilinis namin. May tao na din dito. Yan, yan yung editor namin. Hello, Eman, tama? Hello po. Ayan, si Eman. Coach namin siya, tapos editor dito. Ayos. So, importante po, first day after ng bagyo, kailangan trabaho agad. Kasi kahit bagyo po, ang mindset natin ganun. Kahit bagyo po, kumakain tayo, kumukonsume. So, kailangan magtrabaho. Pag hindi ka magtrabaho after ng bagyo, anong ikukonsume mo? Kaya yun ang rason ng bakit may mga mahihirap. Kasi pagdating ng bagyo, ayaw nilang magano. Ayaw gumalaw. Inaasa sa ayuda ng gobyerno yung kanilang buhay. Huwag dapat ganun ang mindset. Dati ganun ang mindset ko nung panahon, pero inalis ko yung mindset na ganun.
Walang asensyo pa ganon. Mga kababayan, tingnan ninyo yung mga maayos yung buhay. Walang sinasayang na oras po. Di ba? Trabaho agad kasi kumukonsumo. Yan. Dapat wag hindi mabawasan yung production. Malinis agad po dito. So, ready agad po para sa mga gym goers po. Kailangan kasi laging malinis. Kasi siyempre, yung mga gym goers, ayaw nila sa madumi. Maduming gym. Mga health conscious sila. Di ba? Ayos? Ayun. Kita mo yung asawa ko, mga kababayan. Hands-on siya. Sinusupervise niya lahat. Dapat maayos lahat. Ganon. That ends, mga kababayan, our short video ngayon. Si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Hello po mga kababayan. Si Dante Maravillas. Dito ako sa Provincial Disaster Operation Center ng Albay. Kumustahin natin yung monitoring nila sa iba-ibang mga DRR sa iba-ibang mga municipalities ng Albay. Kung kumusta po, kung kumusta yung damage. Ito yung opisina ng DRRM, Disaster Risk Reduction and Management Office. Ito yung APSIMO, Albay Provincial Management Office. Hello po mga kababayan. Right now, nandito tayo sa opisina ng APSIMO. Ano nga yung Mr. Roderick Mendoza. Siya na po yung in charge dito sa APSIMO. Kumusta po yung ating monitoring sa iba-ibang municipalities dito sa Live po tayo buong mundo sa aking channel, Dante Maravillas News on the Go. Kumusta po? Para malaman ng buong mga OFWs natin. First, nag-issue na ng decampment order as of this morning si Governor Noel Rosal. Ang in-evacuate natin is something like 88,000 families sa buong Albay na affected by storm surge, floods, and lahar. Yung mga mahina yung structures ng mga bahay, so in-evacuate din nila. And then as of now, halos buong Albay wala pa ring kuryente. So far, portions of Daraga and Legazpi pa lang na i-restore, but yung Aleco sige-sige yung tuloy-tuloy yung pag-conduct nila ng restoration efforts. As of na may pinablish ata sila na kung ilang percent kada barangay. Mostly doon sa First District, grabe kasi yung lakas ng hangin doon. Di ba typhoon signal number 4 doon? Pero yung Legazpi 3, ganon? 5 ata. Ay, 5? Yung First District? 5 yung Eastern Seaboard. Tapos, related to the outage of power, meron ding walang signal yung ating some of the telcos sa ngayon dahil siguro wala silang backup power, kaya ganun din yung but then we are in coordination with si Governor Noel Rosal, bigay na ng instructions to coordinate all these things throughout this day, and then siguro hanggang bukas para agad-agad na maibalik yung communication lines and then power lines. Bago umalis yung nakabalik yung ating mga evacuees, of course, dinetermine muna ni Barangay Disaster Risk Reduction Council kung safe yung lugar nila bago nila papayagan yung papunta doon sa kanilang mga bahay. Ang mga LGUs naman will provide logistics like transportation. Ginamit na nila yung mga emergency vehicles nilang nandun sa barangay para mabilis na may ibalik yung mga population na nag-evacuate the other day. And then after they have the order for decampment was issued,
may additional na 60 sacks of rice kada munisipyo na binigay si Governor Noel. This is additional to the 100 sacks na binigay niya the other day din for each of the LGUs, para din pagbalik nila sa kanilang bahay, may baon pa rin sila. Yeah. May information ka kung ilang kilo para alam mo naman yung mga tao iniisip nila baka niya 5 kilos ba, 10 kilos. Binigay na natin yung discretion sa mga kanya-kanyang local ilan. Governments kung based on information ninyo para ilan ba, magkano yung binibigay? Usually yung 5 kilos. Para walang doda. Alam mo naman. So ganun. What about Rick? Kumusta yung mga kalsada natin? Cleared na ba? Kasi nakita ko massive agad-agad yung clearing operations as usual na ginagawa natin dito. Opo. Immediately after na maghupa ng konti yung hangin kahapon, lumabas na yung teams ng DPWH to conduct clearing operations, and as of today cleared the highway from the 1st district. Passable lahat. Passable na po yan. As of the latest, pati yung dugtong natin dun sa Camarines Sur boundary with Tiwi, open na din siya. But then may mga issues lang dun sa interior roads, sakop ng mga kanya-kanyang mga local government units na may mga natumbang na kahoy or kaya may mga nakalaylay na mga kuryente. So as of now, ongoing pa rin yung clearing nito. Sa tulong pa rin ni DPWH ang ating PEO, nandun na sa field sa pagtulong sa ating mga kababayan. So, maganda. Wala pong mga na-landslide na barangay dito? Na na-monitor kayo? Wala so far na reports ng landslide dahil previous weeks ay mainit sa atin. Kung maalala natin. And then yung itong bagyong dumating, more on wind yung effect dito sa atin. Although may river swelling doon sa 3rd tsaka sa 1st district. But anong municipality sa 3rd? Sa 3rd district ay ang binaha yung UAS. Hindi doon sa selected na areas ito, no, dahil yung sakop ng Kabilugan River nag-swell. Nag-swell siya. Oo, nag-spill over. Pero yung mismong sentro ng UAS sa ngayon hindi binaha. Hindi maganda. May parts lang. Opo, maganda yung kwan ngayon. And then yung Pulangi, sentro ng Pulangi, binaha. Nakita ko yun. Opo, binaha. Yung municipality mo, yung Masarawag, di ba taga Ginubatan ka? Oo. Kumusta pala? Nakita ko yung Lahar debris flow yun. So, na-clearing na ngayon? Ongoing yung clearing. Opo. Ano ba yung mga tao doon sa Masarawag? Diba? Ano yung iniisip ninyo doon? Kasi parang every now and then na may ulan, di ba nabago yung yung direksyon ng daloy ng tubig doon, sabi ng kapitan na ano yung intention ninyo doon, yung plano ninyo? Permanent relocation na ba ang mga taga Masarawag, yung Prok 6 ba yon? 4, 5, 6 and 8. Actually, ang hindi naman sa nabago, same pa rin, kundi yung previous na structure na ginawa doon sa taas, 1980s pa. Matagal na. Sabo, part ng Sabo projects ng JICA. May mga nasira doon. Supposed to be ang dadaloy sa baba, downslope ng Masarawag is tubig na lang. Bago pa dumating yung mga bato tsaka debris, ay nasala na muna sa taas. But then nasira yung Sabo structure, kaya hindi na ganun ka effective yung dun sa channel ng Mayon Volcano. Kaya ang mismong mga debris ay nandito na sa main road ng Masarawag main road connecting Ligao City. So as of this time, may mga plano ang ating gobyerno together with DPWH to put up another structure na magpo-protect or otherwise i-restore yung dating nakaprotect sa kanila since 1980s. But as of the long term, yung suggestion is actually relocation supposed to be, but
syempre may repercussions sa mga mga residents and Residente. owners of properties of lands doon. Kaya ongoing ang ating consultation. So as of now, sa short term sana merong remedyo yung DPWH, gamitin yung mga armor rack na galing dun sa Membolpino, lagay dito para hindi Kaya pa daw? ma-erode. Kaya pa daw? Sabi ni DPWH, pwede pa Pwede naman, pwede pa. Kasi sayang yung mga lote doon, di ba? Opo, oo, para hindi masayang. Tapos ang lalaki ng bahay doon. Opo. Grabe. Opo. In-evacuate pa ninyo yung Apa, mga tao doon. Bakit kasi nakikita namin may mga nagbibideo doon. Tapos Siyempre, humihingi ng saklulo. Siyempre sa pag-evacuate natin, hindi naman iniiwan yung bahay na basta na lang. Totally. May mga bantay pa rin sa kanya-kanyang mga bahay, but most of the 1,800 individuals were evacuated. Yeah. Apo. Ang maganda, zero casualty pa rin tayo. Zero pa rin po. Oo. Casualty. Sa first district yung sinabi ninyong binaha, anong munisipyo? May river swelling sa Tiwi, and then Malinaw dun sa mga parts na yon, and then may parts ng barangay ng Bakakay. Oo. What about yung Manito na dati, di ba noon, matindi yung landslide? Wala ngayong nangyari. Walang reports pa po. Walang reports pang dumating. So, maganda naman. Po. Tulay, wala tayong nasirang tulay. Tulay lang ng PNR doon sa Ginubatan, connecting Maypon, San Rafael. So, ano yun? Bago ba yun o dati na? dati siyang tulay ng PNR, but na-scour yung ilalim, so nasira yung tulay ng train. So most probably long term na Dinadaanan yun ng train. Apo. So ibig sabihin walang train ngayon na pwedeng Apo. magbiyahe pa Legazpi from Naga. So matitigil uli yung train operations natin dito. So paputol-putol. So ganon. Yung pinakamalakas na tama ng sa monitoring ninyo dito, nag-signal number 5 sa eastern part ng Albay. Kasi nakita natin wala man masyadong maraming power lines or poste ng Aleco na na-destroy. So maganda naman. Kumusta yung hangin dito sa report ng Pag-asa? Dito pinakamalakas sa eastern seaboard is up to 120. Tapos dito sa second district up to 80 lang, and then so doon sa third district, part ng third district may nag 100 plus. What about dito sa Legazpi? Kasi nagtaka ko, sabi ko maganda, hindi masyadong binaha ngayon. Ano yung assessment niyo? Bakit ganoon? Siguro may effective yung flood control. Unang-una parang inopen nila yung floodgate, manually opened before, and then yung timing ng timing yung sa Victory Village? Apo. Pati yung sa San Roque? Apo. Timing ng timing ng high tide, and then hindi talaga actually gaano yung ulan dito sa Legazpi City Second District, more on wind yung tumama. Hindi masyado maulan. Apo. Ayan. Kamusta yung mga flood control natin dito? Monitoring niyo? Wala man na sila? Wala pa tayong reports sa mga flood controls dahil ongoing yung assessment. Lalabas pa lang actually, may meeting tayong 10 o'clock para sa dyan. Opo. Kamusta yung initial damage sa Department of Agriculture, Provincial Agriculture Office natin? May report na sa inyo? Wala pa. Wala pa. Kasama po sila sa magre-report mamaya. Opo. Ayan. Opo. So, wala nang natira sa mga evacuation centers natin dito. Lahat na na-decamp. Ongoing pa po. Iba-iba kasing iba-iba ang strategy ng kanya-kanyang LGUs. May iba na tuloy-tuloy, and then available yung sasakyan, mobilities. May iba naman na hindi pa agad-agad makapunta sa kanilang bahay dahil may mga sagabal pa sa mga road networks papuntang mga barangays nila. So throughout the day, ma-accomplish natin yun ang pagbalik nila. Yeah. Yung serbisyo ng kuryente, ano yung assurance sa inyo na within the day or baka bukas, ma-restore na yung Opo. May assurance yung Aleco. Actually, kahapon pa sila nagsimula. May adjust na agad-agad. Opo. Sa mga, at least dito sa sentro muna. Opo. Pero sa mga barangay, siyempre clearing muna. Opo. Maraming salamat po, Sir Cedric. Ay, Roderick pala. Siya yung bago. Yung laging na-interview ko, nasa mainstream pa ako mga kababayan. Si Cedric Daib kasi yon. Siya si Roderick Mendoza.
At yung isa pagkaibigan natin doon, si Mr. Nunez. Yan. Si Jokes Nunez. Sila yung mga lagi kong kasama nung nasa mainstream media ako. Ini-interview namin hanggang umaga, mga kababayan. Kaya lang ngayon, retired na tayo. Ang importante, hindi pa retired na. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.